bigyan ng reaksyon dito. Ito ang video na courtesy sa atin ng ating ka-vlogger Pinoy Mystery Channel PMC, kung saan natin makikita dito ang medyo maganda pala. Kung sa Pilipinas lang ay maganda na talaga ito na klaseng detention cell ng ICC, kung saan nariyan ngayon nagpahinga si Digong. Ito yung kanyang detention cell sa ICC, which is kompleto naman pala. Mayroong recreation facilities, malinis, at pwedeng pumasok ang itong legitimate na mga visitors niya. At hindi lang yan, safety, at merong mga doktor kung sakaling magkasakit. Kaya ito, tingnan natin at panoorin ng video courtesy sa atin ni PMC, Pinoy Mystery Channel. Hindi lahat ay nakakaalam kung ano ang dahig ng bansang Netherlands. Ang dahig ay ang pangatlong pinakamalaking syudad sa bansa. Ito ay nasa kaliwa ng Germany at nasa itaas ng bansang Belgium. Naging kilala ang dahig dahil sa ito ang pinakasentro ng politika sa buong Netherlands. Nandyan ang kanilang Supreme Court at ang Council of State ng bansa. Madalas din dyan nagaganap ang mga peace conference, iba't ibang UNESCO International Conference, pulong ng mga doktor, mga architecture and arts meetings. At ang International Criminal Court ay nandyan sa bandang itaas ng dahig. Dito aalamin ang buong kalagayan ng inaresto. Kung may karamdaman, magtatalaga ito ng medical staff upang suriin kung gaano kagrabe ang sakit. Mag-a-assign din ng korte para matignan ng diabetes at panglunas ng dating Pangulo. Kung kakailanganin ng specialist para sa high blood pressure o cardiovascular o anumang nakahahawang sakit, ay pagbibigyan ng korte bago iharap sa ICC. So ito yung issue noon na yung paglipad papuntang Netherlands doon sa Villamor Air Base ay nagdala ng private doctor si Bongo doon sa airport. Pero sinabi nga ni General Torre na mayroon ng sariling doktor ang ICC, ang Interpol at saka ang Villamor Air Base, ay mayroong mga doktor na tumingin kay Digong dahil ito'y protocol. Bago dalhin sa Netherlands, ay kailangan ma-check up ang kalusugan, ang kalagayan ni Digong. Pero nagpumilit pa rin si Bongo, kaya ayun, pinapasok ang doktor nila Bongo na private. At nakita pa doon na nilagyan ng oxygen si Digong, pero hindi nakakonekta yung hose ng oxygen doon sa oxygen tank. Kaya nagiging viral video yun eh. Anong silbi ng oxygen kung hindi ikakabit sa oxygen tank? Diba? Di bang purma-purma lang pala yun ng doktor ni Digong. Subalit dito sa ICC mismo ay meron palang talagang doktor na nag-check up. Kasi isang mataas na opisyal itong si Digong, ito'y dating presidente, kaya well-treated siya at talagang first class ang accommodation niya, diba? Makikita natin dito sa video presented to us by PMC. Balik tayo sa video. Bukod sa kalusugan ng katawan, i-assess din ang mental state ni FPRRD kung nakararamdam ito ng stress dahil sa naganap sa airport, o anxiety dahil sa kanyang edad, o depression na maaaring makahadlang sa proseso ng paglilitis. Dadalhin si FPRRD sa detention facility na ino-oversee ng International Criminal Court at ng United Nations. Dito marami ding proseso na kailangan pagdaanan bago maging detainee ang dating presidente. Ipaalam ang mga pwede at bawal gawin habang nasa pasilidad. Sino ang pwedeng bumisita? Kailan maaaring tumawag sa telepono? Available din ang mga medical resources para sa kung anumang sakit ni FPRRD. Dito ay malalaman na may 1,000 abogado ang pwedeng pagpilian upang humarap sa kanyang kaso. Pero lahat ay rehistrado sa ICC. Ang detention facility kung saan siya dadalhin ay nasa mismong bilangguan sa lugar ng Scheveningen na nasa gilid ng dahig. Kakaiba ito kumpara sa mga detention center sa Pinas. Araw-araw ay may programang sinusunod ang mga nasa loob. May ilang palapagang gusali
at bawat floor ay may ilang silid. Sa umaga, bukas ang pintuan upang sila ay gumala sa kanilang floor. Ito, atin muna balikan to. Basahin natin ito. So, napakagandang mga rooms ito eh. Ito, detained persons have access to computer facilities to work on their own cases. If needed, detained persons are given the opportunity of computer training. Ayan, may computer talaga para may connectivity, di ba? Kaya parang ano lang, parang nasa condominium ka, condominium unit. Ang problema nga lang ay hindi ka makakalabas, di ba? Hanggang ano ka lang, hanggang sa sala, di ba? Pero kung ano lang ang tingnan, kagandahan ng facility ay maganda at malinis. Kaya walang problema sa hindi ito yung kulungan na may mga hoodlums. Talagang private siya na detention cell at malinis, parang condominium, di ba? Parang condo type na na detention cell. Kaya okay ang kalagayan ni Digong. Problema nga lang ay ICC yan. Di ba mga kababayan? Okay, balik tayo sa video. Courtesy ng PMC. Gumala sa kanilang floor, pero hindi pinahihintulutan ang pagpunta sa ibang kalapag. Isang oras bawat araw ay pwede silang lumabas upang makalanghap ng sariwang hangin. Sa mga kwarto ay may sariling kama, computer, TV at malinis na lababo. Meron din silang visiting room para sa mga bumibisitang pamilya, barkada o kanilang abogado. Depende sa kaso ng detainee. Sa mga oras ng pagbisita, minsan walang security ng ilang oras. Minsan pinapayagan na pribado ang usapan basta ilang minuto lang. Madalas ay pinapayagan na magdala ng pagkain para sa mga detainee o anumang kagamitan, pero kailangan ay aprobado ng otoridad. Meron silang communal area na may maliit na kusina, may refrigerator at pwedeng magluto kung kinakailangan. Ayan, so kompletong-kompleto, parang pension house lang, di ba? Mga kababayan, kaya sa mga DDS dyan ay huwag kayong mag-worry sa kalagayan ng inyong boss, Digong, kasi magandang kalagayan sa ICC. Kasi nga ito'y malaking klaseng tao si Digong. First Asian president na nahuli or nakulong sa ICC. Kaya binigyan ng magandang treatment ng ICC. Hindi natin alam. Si Digong lang ang gumamit ng facility diyan eh. Kasi pang presidente ng mga facilities. At ang maganda diyan ay meron pang area diyan na pang ehersisyo, pang exercise. Kaya kumpletong-kumpleto, ang kulang lang diyan ay talagang kalayaan. Yung labas-masok ka, hindi pwede. Kasi naka-detain ka nga eh. So diyan ka lang sa palapag. Halimbawa, nasa second floor ay second floor lang daw ang kaya mong galagalahin. Hindi ka pwedeng bumaba, hindi ka rin pwedeng umakyat ng floor. So kung diyan ka na-detain sa second floor lang daw ang hanggang diyan ka lang maglakad-lakad. So okay na, basta makalanghap lang ng hangin, di ba? Ang problema nga lang ay mahina na si Digong. Hindi na makapaglakad ng mag-isa. Merong umaalalay eh. Kaya yun ang kanyang problema. Okay, so ano pa nga ba ang hinahanap ng ng mga followers ni Digong? Well treated eh. Ngayon ay kailangan talaga na maganda ang facilities ni Digong, kasi ang kaso daw na ito ay pwedeng aabot daw ito ng 2 taon. 1 taon to 2 taon daw ang nito. Ang tagal ng paglilitis na ito. Kasi high profile case eh. Dating presidente. Kaya kailangan pagbutihin talaga ng ICC ang diyan, litis sa kanya para walang reklamo ang international community. Lalo na ang China, pumapalag palagi. Amerika, diba?
Israel, di ba? Yung may mga warrant yun eh. Putin, may mga warrant yan. Alright, tapusin na natin ang video. Nandoon din ang ilang medical rooms na may mga specialists at staff kung sakaling magkasakit ang dating Pangulong Duterte. Kung malubha ang karamdaman ng isa, ay pwedeng itakbo sa ospital na designated din ng ICC. Meron ding therapy rooms kung gusto nilang magpinta o magsulat. Pero lahat ng gamit, pampinta o pangsulat o instrumento ay dapat aprobado muna ng security. Binibigyan din sila ng pagkakataong makihalubilo sa ibang detainee kung may communal activities, kung Pasko o Ramadan o anumang relihiyosong pagdiriwang. Meron silang basketball court na may tennis court at soccer goals. Pwede nilang gamitin ang gym na may gamit pang ehersisyo. Pwedeng gamitin ang music room. Nandoon ang gitara at piano keyboard kung nais kumanta. Sa tanghalian ay ikakanda daw ang kanilang mga silid para magpalit ng mga security at medical staff. Tapos ay bubuksan muli. Mga bandang hapon, kailangan bumalik muli sila sa loob ng kanya-kanyang silid hanggang pinabukasan. Ang pangako ng ICC sa mga nasa detention facility ay ang patas na pagtrato sa lahat ng nasa loob. Mahirap ka man o mayaman. Ayan, kompleto yun na sinabi. Mahirap man o mayaman, ay pariho ang pagtrato kapag naditini ka sa loob ng ICC. Napakaganda ng International Criminal Court ay para sa mahirap man o mayaman, kapag gumawa ka ng crime against humanity, ang ICC ay hindi yan humuhuli ng low profile. Ang inuhuli niyan ay yung pumatay ng marami. Halimbawa, war crimes. Yung ginawa ni Netanyahu, di ba? Nagbubomba siya sa Hamas at ang dami-daming namatay. Kaya wanted din si Netanyahu ng Israel, ng ICC. Ganon din si Putin dahil sa daming namatay sa Ukraine, ay meron siyang crime against humanity under war crimes. Ganon din si Trump ngayon ay tinitingnan na yan ng ICC. Kaya galit si Trump sa ICC dahil alam niya na makasuhan din siya. Kaya nga lang mga superpowers paano mo hulihin yan. Pero kapag tapos ng termino, halimbawa ni Trump o ni Putin, ay pwede na silang habulin ng ICC. Katulad kay Digong, noong presidente pa ay hindi kaya untouchables. Yang si Netanyahu ng Israel ay hindi yan pwedeng hulihin sa ngayon dahil presidente pa, di ba? Pero kapag tapos ng termino, katulad kay Digong, ay pwede na siyang habulin kapag siya ay ordinaryo na lamang na sibilyan kasi wala na siyang immunity, di ba?